everyone, welcome to Vlogs with Angel. So for this video, I will be talking about my personal experience during my visa interview. So dito ko i-discuss kung ano yung mga questions and kung ano yung mga sinagot ko sa questions sa akin during my interview. So if you want to know more, just keep on watching. Okay, so before I start sa interview question sa akin, gusto ko lang i-establish yung profile ko. I am 29 years old, I am female, single, wala akong anak, or wala rin akong common law partner. I am a healthcare worker. I am a physical therapist by profession. Sa private clinic ako nagtatrabaho that time. 2 years na ako dun sa work ko. Wala akong any assets. Wala akong lupa, wala akong bahay, wala akong sasakyan under my name. Travel history ko, medyo laban naman siya kahit papano. First out of the country ko, Hong Kong, way back 2009. Then Singapore, 2014. Japan, 2019. And then last year, 2024, I've been to 4 countries. I've been to Canada twice din. Nagpunta ulit ako ng Hong Kong, tapos Macau, and then Thailand. So, yun yung travel history ko. Diba kung titignan nyo, parang red flag siya, sis. Hindi din kalakihan yung sahod ko. Less than 30k lang yung sahod na dineclare ko sa DS-160 ko. So, diba kung titignan nyo, ang daming red flags, diba? Parang paano mo naman ilalaban yun? Pero, trust the process. Dasalan mo lang talaga, tsaka mag-prepare ka. On the day of my interview, 7:30, nag-breakfast muna kami sa Army Navy. Ayun na, pumila na ako. Pinaproceed na ako sa step 3, which is yun na yung interview proper. Wala kang ibang gagawin doon kundi maghintay. Pero may mga TV naman sila. Sa TV, pinapakita nila yung different states sa US. Ano yung highlight ng state na yun. Halimbawa, sa Tennessee, Elvis Presley. Ayun, kasi taga doon si Elvis Presley. Tapos meron pa doon, I think sa Arizona yata yun, yung mga hot air balloons yun. Time na naghihintay ako, nagpi-people watch lang ako, tapos nanonood lang ako doon sa TV, ganyan, nagdadasal. Tapos, pinapep talk ko lang yung sarili ko na, kaya mo yan, go, 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 ganon. Naalala ko, ang nag-caught talaga ng attention ko, 3 windows. Windows 26, 27, and 28. Kasi yung Windows na yun, yung directly na nakikita ko. Tapos yung Windows 26 and 28, parehong babae. Pero dun sa Windows 26 kasi hindi ko na siya masyadong maaninag kasi may nakaharang na poste. Sa Windows 28, long hair, na black yung hair. Tapos, maganda siyang babae. I think, kung hindi siya nasa late 20s, nasa 30s siya. Sa gitna, window 27, lalaki. Napansin ko siya kasi ang funny nung ears niya, masyadong malaki. Parang Mickey Mouse, ganun. Curly yung hair niya. Nung hindi pa ako na-assignan ng window, si window 27 at 28, parang paramihan sila ng dinay-deny. Pero kasi si window 28, yung vibe niya ba, na parang kahit na i-deny ka niya, parang hindi naman sobrang nakakasama ng loob. Yung window 27, nonchalant kasi siya. Pag na-deny ka, parang sakit naman. Parang ganun. So, gusto ko sana si window 28. I-assign na yung usher. Tapos, una, yung family sa harap ko, inassign niya sa window 29. So, ako, window 28. Kaya lang, nagbago isip niya. Nilagay niya yung family sa window 28, ako sa window 27. So, sabi ko, si kuya with the funny ears. Sabi ko, sige, kaya ko to, laban lang. Pangatlo ako sa pila. So, una sa pila, currently ini-interview, and then merong lalaki sa harap ko. Tapos, yung ini-interview, nung natapos siya, binigyan siya ng pink slip. Yung pink slip, parang may kailangan ka i-submit na documents para magkaroon sila ng final verdict kung ma-approve ka. Parang ganon. Blue slip kasi, yun, denied yun. So, parang, okay, pink slip, let's go. Yung kasunod, ayun na, in-interview siya, ganyan. Tapos, inabutan siya ng blue paper. Parang, shit, blue paper yung sinundan ko. Pero hindi. Nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, eto na yon, this is it, eto na yon. Ako na yung tinawag. So, I just slide in my passport. Kasi, di ba window? Tapos, isa-slide mo lang kasi yung passport mo doon.
bibigay mo sa console. Tapos, kinuha niya, ganyan. Tapos, type siya. Tapos, grinit ko siya. Nung binigay ko, grinit ko na siya. Sabi ko, Good morning. ganon. Siyempre, dapat confident ka, di ba? Tapos, nakalagay lang yung hands ko dun sa countertop para nakikita niya yung hands ko. Tapos, good morning din naman siya. Kaya lang nonchalant kasi siya. Yun. So, parang sabi niya lang, Good morning. ganon lang siya. Hindi nga nakatingin sa akin. First question niya agad. Where in the US? Sabi niya ganon. Ako, sagot naman ako. Los Angeles, California. Okay, ngiti lang. Tapos, tingin siya sa computer niya. Sabi niya sa akin. What will you do there? Sabi ko, I will take a vacation. And also, I will go on a Warner Brothers studio tour since I am a big fan of The Big Bang Theory. so yun. Yun ang sagot ni Ate Curls. Pero, bago ko pa matapos yung sagot ko, nag-jump in na siya. Nag-kinot niya ako. Nabi niya yung third question niya. Which is, Who will fund your trip? ako naman, hindi naman ako narattle. Kasi meron akong dalawang theories about that. So, una, kinot niya ako kasi it's either okay na siya dun sa sagot ko, sa question number 2, or gusto niya lang marattle ako, or gusto niya lang ma-check kung mararattle ako if i-cut niya ako. Parang ganun. Pero, I did not take it against him naman. So, ang sagot ko lang, Well, it will be self-funded. then, nag-proceed na siya sa fourth question niya. Do you have any travels outside the country? Going back dun sa aking profile, very weak talaga siya. Ang dami kong red flags. So, ang isa lang sa mga pwede kong ilaban is yung travel history ko. Yes. Well, just this year, I've been to Canada twice, then in Hong Kong and Macau, and in Thailand. Tagal nung pause. Siguro parang mga 10 seconds. Nakatingin lang siya sa, sa screen ng computer niya, tapos nag-type siyang ganon. Tapos parang naisip ko, teka, dineclare ko nga pala yung Japan dun sa DS-160 ko. Hala, paano yun? So, as in, habang hindi siya nagsasalita, may awkward pause sa amin. Iniisip ko, teka, ihahabol ko ba? Sasabihin ko ba na nag-Japan ako? Or wag na? Pero sabi ko, hindi, wag na. Iyahan mo na. Kasi parang ang gusto ko kasing i-highlight doon na, ito lang this year lang, 4 na countries agad yung napuntahan ko, di ba? So, hello. At Canada pa yung isa doon, di ba? Nag-proceed na siya sa question number 5. Sabi niya, What do you do for work? chance ko na to. Kasi pre-practice ko talaga kung paano ko siya sasagutin. Kasi nga, physical therapist nga ako, di ba? So, healthcare worker. For me, red flag yun. Kasi, yung mga notion sa mga, healthcare workers na baka mag-apply sa US, kasi yung profession ko, in demand doon, yung mga ganong stuff. Nilaban ko. Sabi ko sa kanya, Well, I am currently working at tapos sinabi ko kung saan ako nag-work. for 2 years now, and I am the... Tapos sinabi ko yung job title ko. What I do in my work are... Sinabi ko yung mga roles and responsibilities ko. 3 lang naman yun. 3 roles and responsibilities lang yung sinabi ko. Which is also stated sa DS-160 ko. Ano yung nilagay ko doon? Yun lang din basically yung sinabi ko. Nag-ano pa siya? Nag-pause, ganyan. Tapos siguro mga 15 seconds yun. 15 to 20. Hindi naman 15 to 20. Baka gano'n, 15 seconds. Tapos nakatingin lang siya sa screen niyang gano'n, na parang naghahanap sa DS-160 ko ng itatanong. Parang naghahanap pa siya, parang, ano pa kaya tatanong ko? Yun yung vibe na nakuha ko talaga doon sa console. As in, nakasandal pa siya, nakaganyan pa talaga siya. Tapos, hawak niya yung mouse niya, tapos gano'n lang siya. Tapos parang ako, next question mo, parang gano'n. At the back of my mind, parang, tagal naman, next question mo. Nawala, at this point, guys, wala na yung kaba ko. As in, parang ready na ako, ano pa ba yung question mo? Ang tagal mo naman magtanong, go, magtanong ka lang. Manap siya sa akin, sabi niya. How long did you stay in Canada? Hindi naman ako na-taken aback. Parang, hindi ko lang sobrang in-expect na yun yung itatanong niya. Although, nag-prepare ako just in case magtanong siya ng anything about Canada. Pero hindi ko lang in-expect na yun yung tanong niya. Sabi ko lang, I went there last January and I stayed for a week. And then I went back last summer in July for a week as well.
ngiti lang ako. Tapos tingin lang siya sa computer niya. Tapos yun, naghihintay lang ako na parang, at this point, parang, ano pang tanong mo? Parang gano'n. Parang na-enjoy ko na. Parang, ano pa, sige, mag-usap pa tayo. Parang gano'n na yung vibe ko. Tapos bigla niya na lang sinabi, Okay, your visa is approved. Please wait for your passport in 1 week. gulat na ako. Tapos habang sinasabi niya yun nga, kinuha niya na yung passport ko, nilagay niya na doon sa file ng mga passport na approved din. Parang, yun na siya! Oh my God! Ganon. So, yun na. Nag-rejoice na si ate girl. Tapos, umiyak. Umiyak sa saya. It's tears of joy, guys. So, yun. Ano ba yung key takeaways ko dito sa experience na to? Dapat talaga nagpe-prepare kayo. Kasi yung mga sinagot ko, nag-prepare talaga ako kung paano ko siya sasagutin. Diba? So, naglista ako ng yung mga commonly asked questions for mga B1, B2 applicants. Tapos, just in case tanungin ako nitong question na to, ito yung isasagot ko. Ganon. Although rehearsed siya, pero hindi siya rehearsed word per word. So, at least alam ko na okay, pag ito yung tinanong sa akin, ito yung isasagot ko. I suggest guys, you do it as well. Mag-prepare kayo. Kung kinakailangan na mayroon kayong kabatuhan ng questions, why not? Gawin nyo siya. Kasi nakakatulong talaga siya, lalo if hindi kayo sanay na going on interviews, parang ganun. Surreal talaga sa feeling. And mind you guys ha, first time applicant ako, and DIY. Lahat naman ng visa applications ko so far, DIY lang. Kasi ayoko nagbabayad ng agency. Kasi sayang parang bakit pa ako mag-agency kung kaya ko naman? Even yung Canadian visa na yung TRV ko, DIY lang din. Ano lang talaga, you just have to prepare, research, ganyan. So, gagawa din ako ng video for tips naman kung paano ako nag-prepare, ano yung mga dapat i-keep in mind, mga ganon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana meron kayong napulot dito sa video na to. And I hope this video can help you guys with your upcoming interview sa US Embassy. So, see you everyone on my next video. Bye!